Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay September 11, 2024 at natuloy natsugi yung galawan natin ngayon. Kanina umaga nag-bounce yung market natin ng 0.57%, no. Pero pagdating ng closing, nabuhos yung market natin. So nabuhusan yung mga alagad natin na properties, yung pinakamalakas yung drop for today's trading natin. Plus yung ibang mga runners natin dito ng mga stocks. Halimbawa si plus, ayan, nambuo siya. Medyo malaki yung drop nito, negative 8.30%. Tapos, meron pa siyang kasama na 41.22 million na net foreign sale. Tapos, isa pang nalaglag, itong si FCG naman natin, sayang din yung mga gains natin dito. So, negative 7.23% and meron siyang 4 million na net foreign sale. SPNEC, so pados-dos pa rin, negative 4.03%. Meron siyang 859K net foreign buy. So, yan yung mga stocks na tinamaan dito sa galawan natin. Pero makita mo dito, net foreign buy pa rin yung market natin. Ano ba yan? Nagkakatakutan o buhusan na dito sa market natin? So, meron tayong 300, malaki kasi, 340.59 billion net foreign buy po ulit. So, most likely siguro sa mga big caps na stocks to. So, nag-drop tayo, negative 0.57%. Pero nung umaga, nag-bounce nga tayo doon sa, di ba sudden nag-drop yung sa pre-close kagabi. Sabi natin, baka mag-bounce naman to kasi maganda naman yung di ba? 700 million ba yung pumasok sa ating kahapon, di ba? 1 billion. So more than 8 billion pa nga yung bilang natin na pumapasok dito sa market. Pero siguro yung mga overbought, kasi overbought na tomato Sina Plus, FCG, SPNC last time, di ba? So siguro profit taking na talaga, lalo na Dow G, yung nakikita kasi natin dito sa market natin. Okay? So tingnan natin bukas kung anong igagalaw na market natin. Hopefully may mga bounce pa yung mga stocks natin. Kasi meron din naman mga umakyat for today's trading po natin. So yung US futures kagabi, okay naman siya eh. So sideways, di ba? Yung galawan sa US market. Tapos ngayon, medyo mapula ng konti yung US futures. Pero meron pa rin naman mga stocks na na umarangkada talaga dito sa market natin. Halimbawa, to si Converge. So pumitik siya ulit ng maganda yung closing niya, 4.28%. So meron siyang 11.54 million net foreign buy. So naging positive yung sentiment sa kanya kanina umaga kasi first time niya mag-declare ng dividendo. So 1% lang naman yata yung dividends niya. Pero may nabasa ako na article ni Ma'am April Tan, sabi niya good sign to. Ibig sabihin, since kumikita na nga siya ngayon, di ba? Ibig sabihin sa next year, sabi niya, yung mga dividends na pwedeng ibigay nitong si Converge, pwedeng mas mataas siya sa binigay niya sa ngayon. Kasi nga, nasa profit side na itong si Converge natin. Okay, so nagtipi ka na ba? Kay Converge, laki na rin ng price action nito. Tapos si Bloom, ayan, yung mga hindi natin pinapansin, nag-bounce siya ng 3.51% at meron siyang 3.81 million net foreign sale. Tapos basa natin yung mga nalaglag. And then, isa sa mga winners dito, actually Macro Asia yung lumabas dito. Pero nung kanina nagre-review ako, NRCP. Nung umaga mataas to eh. Sige, silipin natin yung price action. Nag-up siya ng 5.41%. So, taas na nito si NRCP. Meron siyang 10K na net foreign sale dito sa markets natin. Okay, so yung mga umakyat nung isang araw, ba mga properties, sila naman yung mga nalaglag for today's trading natin. Ayun, no? Maraming kang makikita na mapulang na yan dito sa mga big caps na stocks natin. Nagmukhang super bearish tuloy yung itsura ng market natin kahit na sabi natin busog naman sa net foreign buy yung ating pinaka-index. Ayan. So disclaimer pa rin guys sa mga bago dito sa channel natin as usual. Paki-double check na lang po yung ating disclaimer. Sabi ko natin, yung ating review is for education purposes lang po ito. Huwag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin naman. And then follow po ako dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. As usual po, subscribe ka lang dito kung hindi ka pa nakasubscribe kasi gumaganda yung mga review natin sa mga stocks, napaka-volatile ng galawan ngayon. Or kung gusto mo makita yung trade natin na stocks, sali ka lang dito sa trading committee. Yung may nakita ko isa nag-join kahapon or few days back. Ayan, paki-message na lang po ako sa Messenger. Hindi ko yata kayo na-i-add
dito sa group naman natin. Ayan. So check mo lang po dito yung ating membership or community natin. So yung mga nakasubscribe, maraming salamat din po. Check mo na lang po yung ating daily uploaded videos, yung mga sample company reviews, sample trades, mga basic indicators, pag overbought talaga, kailangan mag-TP minsan. Fundamentals yung mga risk management plus yung ating mga PSE stock market studies naman. Puro rebalance ako ng mga hawak ko na ports rather stocks kanina. Kasi naglaglagan yung mga yung mga paborito natin na property stocks. So follow mo din po ako guys dito sa ating Malabi Trader Crypto ko to para naman sa mga play to earn games natin. Ayan. So medyo mahina pa rin si cryptocurrency. Social media, follow po ako dito sa ating Facebook account or dito sa ating pinaka-Facebook page. Ayan. Kahit alin po dyan. Para updated ka sa mga posts, same lang, pinopost natin yan. Tapos yung ating articles dito sa local market, dito sa Butigitik, sa US market at saka dito sa crypto. And tignan natin summary muna ng market bago natin basahin si Mr. Dennis Uy kasi ito yung pinakamalakas na na stocks natin ngayon bukod kay ICT natin. Okay? So makita mo dito, ang pinaka-tinamaan ngayon, mining medyo tinatamaan pa rin talaga si mining. Kahapon pa to, no? Pero ito si property, tinamaan din siya kasi nalaglag si SMPH at saka si Ali. So nagkaroon na yata ng profit taking sa kanila. So sila yung pinakamalakas tamaan. Pero optimistic pa rin tayo kasi magkakaroon ng mga interest rate cuts, di ba? So net foreign buying tayo, kaya medyo hindi pa rin siguro dapat matakot kasi yung Dow G, di ba? Pero net foreign buy punong-puno ng foreigners yung markets natin. Okay? So tingnan natin bukas. DTI Acting Secretary submitted a list of priority areas to converge, including regions with negosyo center and remote far-flung places. Ayan, gumaganda yung business ni Mr. Dennis Anthony Uy ito, hindi yung si Dao natin na isa. Ayan, si dito wala tayong nararamdaman sa kanya. Si Dennis Uy natin to ng Converge. Foreign funds bought, BDO, CBC, Metrobank, ito yung mga binili. MC, MER, SP, NEC. Okay, tingnan natin. Lakas ng laglag. DNL Fruit, GSMI, AC, Aboites, AGI, A-Reach, Globetel, and Converge. So recap natin is 6,944.88. So drop nga, negative 0.57%. Parang ginagaya niya tuloy yung galawan natin last February yun, di ba? Yung bigla nalaglag yung market natin. So ito yung mga winners and losers natin pagdating sa big caps. So tinamaan nga si SMPH 3%, Ali 2%, ASEN 2.6, DPI meron din 2.42, SEC, akala ko ba parating na yung dividend natin, 2% din. Okay? So maraming nalaglag. And panalo dito sa blue chips is Converge 4%, Bloom 3.5, BDO 2.19, Monde, baboy na, 2.17%, and CNPF nag-bounce 1.56%. Okay? So yun po yung mga galawan natin dito sa mga big caps na stocks natin. Ano pa ba? Converge ICT, ayan. So ito yung sinasabi ko, nag-declare po siya ng special cash dividend of 0.18 per common share. More than 1% yata to. Kahapon, di ba? Or based sa price kahapon. SPNEC, okay. So ito siguro yung isa sa mga malakas humila ng negative sentiment para kay SPNEC kasi project niya na delay. Ayan. So kahit na merong mga nag-invest sa kanya, siguro at saka yung foreign partner niya, siguro for the long term. Pero in the short term, meron siyang iniinda na negative sentiment. Ayan. So yung natay ko close the gap dito sa may second gap niya. May second gap to eh. So yun yung inantay natin na pero parang ayaw niya. So tignan natin bukas. Blueberry, in the process of completing purchase of land in Ternate Town in Cavite. SPNEC studying possible relocation of solar project. Ang sabi naman niya, wala daw masyadong epekto sa business. Pero meron yan, syempre, di ba? Kasi may delay. May delay sa project niya eh. So suspended, Rojas Holdings, RCI, hindi natin napapansin. Umakyat din pala si RCI. Ito si Rox naman, clarifies insider info, no deal yet regarding Libeste takeover. So ano ba yan?
papasa niya kay ABS muna at saka kay RCI yung kanyang capital. Costco at saka si Ali, so ongoing pa rin yung share buyback. Costco, ang taas din ng price action niya. Converge, andyan yung balita. Monday is investing 17 million to acquire 70% stake in Amico Innovation. So ito yung nabasa natin kapon. Macro Asia, ayan, to nag-trending siya. Profits double up 700 million. Ayan. So, nagugustuhan din natin yung price action ni Macro Asia, URC, sustained share buyback. Ongoing na pala. Ongoing na share buyback niya. Converge, approved dividend policy approximately 25 to 30% of the net income. Ayan. So, malaki yan, no? Okay. So, pero maliit pa yung income niya, kaya maliit. 1% lang yata yun. AGI, ano ba nangyari dito? Is looking to invest about 400 million US to develop new integrated resort in Cebu. Security Bank, okay, napagod na Security Bank. Launched the Beyond Banking Partnership to support MSME. Pagcor, may bago siyang resort to energize yung market daw. Costco, okay na yan, maganda na yung price. SPNEC, okay na yan, okay na rin. Converge, ito yung sinasabi ko. Special cash dividend implying a dividend yield of 1.11. Pero ang importante daw, this is the first time Converge declared cash dividend. So nag-approve yung board din ng 25 to 30% profits based on audited FS. So expect more next year. So ano pa siya ng mga bagong dividendo, which is good, di ba? Tapos yung price action ni Converge, above na kasi siya ng IPO price. So medyo nakabalik na siya. So maganda. So Ali, share buyback pa rin. Tapos yung galawan sa US market, mix pala. Mix yung galawan. Si Dow Jones nag-drop ng 0.23%. Pero yung si Nasdaq at saka si S&P, okay naman yung galawan niya. Okay, so ito yung mga galawang kahapon. Clarify several items si SPNEC. Cyberbase stuck with 715 claim after motion denial. Ano ba yan? Question, what happens if REIT misses dividends deadline? Wala naman nangyayari sa mga penalty niya, di ba? So, okay. So, yun lang yung nakita natin na post for today's trading natin. No? Wala naman negative sentiment sa market natin. Global market siguro. Kasi yung futures mababa, tapos yung Asian markets mababa. Tignan natin mamaya. Okay? So guys, yung ating patron na, yung mga sumali sa trading group, lalo na ngayon, gumaganda na yung mga trades natin. Verde na yung port natin. So pwede mo tignan yung mga binibili namin na stocks. So pwede ka sumali dito sa Patreon channel natin. O kung gusto mo lang mag-support, pwede rin po through our Patreon or dun sa YouTube naman natin. Okay? So naging tuloy. Naging jinx yung yung Doji. Ayan, may Doji laglag and another Doji laglag din yung yung market natin. Hopefully hindi siya kagaya ng sentiment dito sa area na to kasi eto naman na siya nag-bull run na yung mabot ba tayong 20%. Bull run pag more than hindi pa nag-bull run. Pero halos mag-bull run na siya. 17% last time. Okay? So, ang laki naman ng ginalaw niya. Ito, siguro nga, baka pullback muna, Umabot na rin siya ng 14%. So, halos pares na rin pala siya. Mas mataas kasi yung naging nito, peak Halos 7,100. Anyway, too early to say pa naman yan. So, tignan natin for the coming few days kung ano yung reaction ng market natin. Basta ito yung pinaka-trend natin sa kanya. Huwag naman sana bumagsak ilalim ng MA20, yung candle natin bukas. Kasi malakas pa rin naman yung foreign buying natin. So 6.8 pinaka main support natin. So ayaw niya talagang muna Ano bang inaantay niya para itulak niya? Nandiyan yung foreigner So ano pang kulang ng market natin para maka-breakout? Tagal na Para maka-breakout tayo, di ba? 3 years na yata dito sa 2022. 2 years, 3 years na tayo dito sa below 7,000 level naman. Okay? So anyway, not a good sign in the short term. Pero optimistic tayo, sabi natin, hanggat namimili yung foreigners natin. So, negative 0.57 for today's trading. And makita natin, yun nga, nabasa natin kanina, maraming mga big caps yung nalaglag. Okay? So, tingin na lang tayo dito sa mga winners. Nakita natin yung mga big caps kanina. Si Now nag-bounce. 5.97%. Nasaan si
NRCP ito. So, ang ganda ng close ni NRCP ulit. 5.41%, Converge 4% ba? Binalik pala niya, no? Nag-Dow G na to kanina si Converge natin, pero binalik niya. Inex ba? Nagka-volume, Yung mga hindi natin napapansin na stocks nagkaka-volume. So, 4% si Inex. Balay, wala pang volume. ATN, nagka-volume din si ATN. Tingnan natin kung gagalaw yan bukas. 3%, Bloom, ayan, breakout. 3.5% RCI, ito so maganda rin. Si RCI natin. Ilang araw ng berde, 3.36% si Keeper. Ayan, taas na Keeper. Ang daming overbought pa rin. ABS, Banang Buhay. 3%. HTI, walang volume. Monde, ayan, 2.17%. CNPF, ayan, ganda rin yung bounce niya. Okay, so yun yung mga winners. So dito naman tayo sa mga losers, DHI, ayan. So abang-abangan na lang natin, profit taking muna si DHI 8% plus. Nagulat din ako sa closing nito biglang binuhusan kanina. Ayan So biglang nag-drop. And medyo malakas yung foreign selling niya. Okay, mamaya silipin natin kasama pala sa trending stocks sa ECBC, drop, FCG, ito rin, isa rin to. Alaga natin to si FCG, pero tignan mo, pangit din ng closing niya, 7%. Sino pa si Web, minus 4%. Ang daming bumaliktad, no? SPNEC. Delay kasi yung project niya 4% drop. APX, nangyari na. Lakas na rin pala ng drop ni APX. 3.5%. SMPH 3%. Manila Water, drop din, no? 3.11%. Okay? So, yun yung mga movers dito sa market natin. Balik tayo dito and silip tayo ng konti sa US market. Okay, refresh ko Kasi gumaganda yung nakikita kong yung futures. Okay. So, mapula yung yung futures natin. Negative 0.16% sa S&P. Dow Futures, negative 0.27, and then Nasdaq, negative 0.19. European markets, okay siya. Ayan, malinis sa Europe. Tapos dito sa bandang Asia, ayan, mapula din pala. Ayan, So makita mo halos pula lahat dito sa Asian market. So sumunod lang tayo sa galaw nito. Kailan kasi yung pangit. Ang pangit naman kasi ng Dow Jones natin, laki. Okay? So dito naman sa bandang crypto, hindi pa nagre-recover si crypto natin. Ayaw pa niya. So Bitcoin 56K, Ethereum 2.3K, BNB 515 mapula. Yan, puro pulaan ngayon yung yung mga charts. Wala din. Laglag din yung yung ating cryptos. Okay, balik tayo dito. And quick reviews tayo dito sa mga trending stocks. Unahin natin yung isa sa mga winners for today, Converge. Okay, so catalyst natin yung ito. Meron siyang 1.11% na dividends. So 0.18 pesos. Malit lang pero very siya, symbolic kumbaga kasi first time niyang mamigay na dividendo. Saan ba yung IPO price? Okay. Ito yung IPO price natin sa kanya last time, yung average niya. Dito yata nag-open sa 16.8 Pero sige, naging resistance niya. Okay, yan siguro yung IPO price natin. So, medyo parabolic pa rin yung galaw kasi makita mo dito overbought. Overbought pa rin si Converge natin. Nabenta mo na ba lahat o Yeah, hawak pa rin. Siguro mas likely hoodle pa rin yung iba dito na makasama natin. So, ito yung ating parabolic na chart. Mukhang tama. Di ba? So, mukhang tama yung parabolic natin. Nag-resist. Kung tutuloy siya, 19 yung next na sinasabi ng parabolic. Pero based lang dito sa candlestick reading natin, hanap tayo. Ito. Ayan. So, meron siya. Okay. Umabot na pala siya dyan. So, ngayon, ang pinaka-next na niya is dito na. 17.9. Okay? So, medyo extended na rin yung galaw niya. Kailangan optimistic kasi yung mga news at saka, di ba, yung mga articles na lumalabas para dito kay Converge. Pero yan. 18. Okay, tiba-tiba na yan pag umabot ng 18. Kasi last time, ang average price niya ng mga traders natin is nandito sa range natin from 15 to 17. Nung nagkaroon siya ng magandang bounce. Ano ba yung dahilan nito? Kaya bumagsak? Okay. Tandaan niyo na yung investor niya. Lumabas yung investor niya Kaya hinila yung yung market natin. Pero good companies always go up, sabi nga nila. Ayan. So anyway, very good. Okay, 18 usapan natin. Pero watch out lang kasi meron siyang
overbought na kasi yung yung price action natin. Kaya lang may mga instances talaga na kapag binobomba ng volume is nagtutuloy yung stocks naman natin. So 11 million net foreign buy and 4.18%. So yung mga news, yun yung mga nabasa natin kanina. So super bullish pa rin yung mga indicators kay Converge. Okay? Next, yung isang binabantayan natin, laglag, SPNEC. So delay kasi yung project niya. Ayan, yun po yung pinaka-reason natin. So medyo malaki na rin yung drop niya. Nasa 14 and parang ayaw pa niyang tumila sa pag drop. So kailangan makakita tayo ng Dow G dito sa 1.15. Overall, gaya na sabi ko kanina, short term, pangit siya kasi ano ba yun, re-relocate niya yung mga assets niya o ilan ba i-relocate niya. Pero tandaan natin on the medium siguro at saka long term, okay, ako personally, think ko medium to long term, okay naman siya kasi may nag-invest sa kanya, 40% is foreigner and Meralco, di ba? So mga big companies yung pumasok kay SPNC. So in the meantime, kailangan meron siyang Dow G muna. Ayan, bago mag-reverse siguro yung price action. And pinaka-support natin is hindi na dito sa 1.2 kasi 1.19 yung closing is dito na sa 1.15. Tingnan natin kung makabalik siya. So negative 4.03% nagpa-profit taking na yung mga nakakuha ng buwelo nito si SPNC natin. Okay? So tingnan natin for the coming few days 800k net foreign buy. Malit lang naman net foreign buy ni SPNC. Okay po. Congrats doon sa mga nakapag-PP. Next. So yung mga hindi natin pinapansin, nagbe-breakout na po si Bloom, si URC ba? Nag-breakout. Hindi matuloy-tuloy yung breakout nitong si URC natin. Okay, so breakout si Bloom, very good. Ayan, wala na siya sa downtrend. Hopefully sideways to uptrend na yung galawan niya. So pinaka-support is 7.6. Resistance, lagay ko na lang dito sa mas magandang lugar which is around 8.8 or depende sa tingin mo. Siguro ito, 8.5 muna. No. Ayan, baka masyado tayong bullish. 8.5 muna. Meron bang upside? Parang konti lang sukatin natin. Okay na rin. Malaki na rin. Kasi pag ma-break niya, meron siyang gap dito. Meron bang gap dito? Wala na. Dito, meron siyang gap. Ayan. So, baka dito tayo mauntog, no? Sa may gap area around 8.7. Pero anyway, yan muna. 8.5 muna kasi yan naman yung previous support nitong si Bloom. So, maganda yung nangyari sa kanya kasi makikita mo yung RSI niya. Yung RSI natin is nagtatry na mag-recover. So, halos makalampas na dito sa RSI 50 level. So, very good sign para dito kay Bloomberry natin. Ayan. So yung pinaka-reason, yung mga hindi pa may alam bakit siya nag-drop last time, yung 'di ba yung kaso-kaso niya, binili niya yung shares ng isang partner niya kasi nagkalabuan sila, pero mataas yung bili niya last time. So tanong nasaan na yung mga shares na yun, 'di ba? Naka-Bloom pa rin niya. Tapos sa earning wise, parang mababa. Ayan, second quarter niya, negative 61%. Ewan ko lang kung matuloy yung reversal natin kay Bloomberry. Hopefully. 3.51% yung gain niya and 3 million net foreign sell si Bloom. Next. Si Plus. Okay, minus na si Plus ngayon. Ayan, so nambu si Plus natin Okay, so magre-retest maghanap ng support. Okay, hopefully dito sa area na to, 19.5 yung pinaka-support natin. Last time na pullback siya ng malaki is maabot siya ng halos 30%. So kung aabot siya dyan, sakto lang dito sa 19.5 na support natin. Kung mag-form siya ng higher low formation naman natin. So tingnan natin yung Fibonacci last time. O pwede na ang Fibonacci dito. O extended Fibonacci. Yung ginagamit natin sa kanya last time. Tingnan natin yung mga support. Okay, sabi niya is dito. 20 pesos, which is medyo tama. Kasi psychological level yung 20 pesos. Okay, so yan na lang muna. Asahan natin kay Plus. O, mura na. Yung mga gusto humabol last time, di ba? Nagmumura na si Plus, kaya lang falling knife. Ayan, 8.3% net foreign sale and 41 point, malaki na yung net foreign sale. Meron nagtitp, 41.22 million net foreign sale. Talaga lumabas na siya.
kasi binuhos niya kanina eh. Ayan, so medyo pangit yung RSI. Above pa rin naman siya ng 50 pero may bad sign and wala pa tayong bottom kasi nag-aanap pa tayo ng doji or bullish candle. Ayan, wala pa. So abang-abang na lang tayo dito sa 20 pesos na support nitong si plus po natin. Okay, so catalyst wise, more on profit taking kasi yung market kung nanonood ka, ramdam mo yung ano yung pressure ng ano selling. At isa diyan, yung isa sa mga halaga natin, tinamaan si FCG, grabe naman yung drop nito. Sa pre-close lang ba to o okay, may mga nag-profit taking na rin talaga. Okay. So anyway, ayaw nila kay FCG natin. Tingnan natin bukas, pinaka-support is dito sa may MA20, hopefully. Okay. So which is may pagka-bad sign pala siya, may pagka-bad sign. Kasi yung previous na hindi natin ma-break na-break natin 0.8. Kumbaga naging parang ano siya, false breakdown. Ayan, lagay ko na lang sa 0.75 para ano, hindi bias yung review natin kasi hawak pa rin naman natin to kasi ano, FCG. Tignan na lang natin for the coming few days kung magkaroon siya ng bounce pero malakas yung sell-off niya. Okay, nandito pa rin naman sila. Kailang malaki din yung volume ng sell natin. So, tingnan natin bukas kung may bounce. So, 7.23% loss and 4 million net foreign sales si FCG. Magaan lang kasi to, no? 13 million eh. O, tama. Binuhusan kasi ng 4 million. Hindi ganun kalaki kasi yung ano yung volume nito si ano, FCG natin. Okay. So, bad for today. Antay din tayo ng Dow G. And finally, si NRCP. Si MAC yung isang ano eh. Pero, okay naman. Good vibes naman si MAC natin. So, eto na lang si NRCP kasi ito yung nabasa ko kanina. So, okay. Good candle ulit. Nag-try siyang okay, nag-fill the gap tapos nag-up and then nag-up ulit yung galaw. So nag-close siya 5.41% and 10K net foreign sell. Overbought pa rin naman. Ayan, overbought pa. So manage mo na lang po yung risk mo. Tapos parang meron siyang flag formation. Ayan. So green naman siya. Watch out na lang kung magkaroon siya ng breakout dito. Kasi pwede niya i-retest ulit to eh. Ito na yung titignan natin for the coming few days, 0.92. Ayan, may volume naman siya eh. 4 million, pwede na yan. Para dito kay ano, NRCP natin. Okay, so yun lang muna. Watch out na lang kasi overbought na nga. Ayan, so yun lang muna yung ating review for today. So, bearish yung ano, itsura ng candles. So, mas ano yung price action versus yung ano, net for a buy. Pero optimistic pa rin tayo kasi malaki eh. 8 billion pa rin yung ano eh. $8 billion pa rin yung peso yung pumasok dito sa market natin. At check na lang natin Thursday and Friday kasi labasan din ng ano eh interest rates or rather inflation, CPI doon sa bandang US po natin. Okay? So yun lang muna bago tayo close. Please don't forget to subscribe dito sa ating YouTube channel. Join ka lang sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow dito sa social media, Facebook account or dito sa Facebook page, follow mo na lang po. Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali ka lang po dito. Yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.